Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay kabilang sa undercard sa Inoue kontra Picasso, na kung saan nasa undercard nga po ang labanan sa pagitan ni Willie Garcia Perez at Kinshiro Teraji. Fight schedule December 27, nagaganapin sa Kingdom of Saudi Arabia. Sa labanan na ito tayo pa maghahig ng sarili ating fight prediction, comparison at analysis, na kung saan nun pa po lamang sa ating gagawin na comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inanyahin ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans, at marami rin po kayo makukuha mga basehan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon dito po sa dalawang maglalaban. Bagamat ang Long Sports PH ay naghahig ng prediction, mga idol, na sa inyo pa rin ho ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa Long Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So simulan na natin ang ating talakayan, pero isingit lang natin ang laban ni Gio Santissima. Ngayong araw po ito mga idol, kung di ako nagkakamali, sa Europa magaganap yan. Oo. Sa anong bansa yun? Basta sa Europa sila magpangabot ni Angelo Peña at Gio Santissima. Dito mga idol, hindi na ako magpaligoy-ligoy, palyamado dito ang kalaban ni Gio Santissima ng kaunti. Sa ranking, malayo ang agwat, rank 37 po kasi itong si Angelo Peña, rank 111 si Gio Santissima sa Super Featherweight Division. At sa height, mas matangkad po itong si Peña ng 1 inch. At ang mayroon kay Gio Santissima, experience at power. Skills naman, dito po sa kanyang katunggali na si Angelo Peña. So 55-45 in favor of Angelo Peña mga idols. Oo. Mahirap ang dumayo. Magsisilbing dayo dito si Gio Santissima mga idols. So llamado dito si Angelo Peña. Pero 55-45, ibig sabihin mga idol, close lang. Konti lang ang diferensya, 5% lang po. So, prediction, Angelo Peña by decision ako dyan. Mayroong sports, may chance pa si Peña na manalo by knockout, later rounds. 1-10 ito, so doon yan mga idol pwedeng madali. Pwede niya may knockout si Gio sa 8, 9, 10. Posibleng ganon ang mangyayari kasi ang knockout ratio kasi nitong si Peña is 58%, ibig sabihin heavy-handed. Knockout artist naman si Gio Santissima. So dito sa panig ni Gio Santissima na ating kababayan mga idol, so yun nga, sabi ko nga, pag Pilipino, ang suporta ko ay sa kababayan natin. Kaya real talk prediction. Tanging tsansa dito ni Gio Santissima ay ang knockout win para makapeho. Kasi pagkapuntusan, mas marami ito bumato ng suntok si Angelo Peña mga idol, mas ito manuntok. Nasa kanya kasi ang hand speed, maliksi sumuntok ito. So, delikado sa puntusan si Gio dyan. So, ang kailangan ni Gio, knockout win para makapeho sa panalo. Kaya dong sports, may chance bang manalo by knockout talaga itong si Gio Santissima, which is yun ang sinasabi mo, yun ang kanyang chance. Dito mga idol, ang gagawin ni Gio, pressurein at dalhin sa lubid ang laban. Dahil doon yan natitigilan, doon natatrap itong si Angelo Peña sa lubid, na kung saan doon pwede makapagpatama ng mga solido sa bodega o mukha itong ating kababayan na nasusubok sa kakayahan ni Angelo Peña. Mga anong round kaya posibleng may knockout ni Gio Santissima yan? 6 to 8 posibleng may knockout yan ni Gio Santissima mga idols. At syempre, dahil konti lang din naman ang diferensya sa maglalaban doon sa ating ginagawang comparison, ano yan mga idol, dahil lamang sa power, itong si Gio pwede maging dominante. Pero hindi yan ganun kadali kasi maliksi, makamay, napakasipag sumuntok, hand speed nitong kanyang katunggali na kung saan pwedeng hindi po yan sasabay dahil boxer puncher po ang katunggali din ni Gio Santissima na kung saan pareho naman silang boxer puncher. Oo. So knockout win ang kailangan ni Gio Santissima dyan kung nais siya makapiho sa panalo. Dahil kasama na doon ang politika sa boxing mga idol na kung saan nga dayo si kabayan doon sa Europa. Doon sila magpangabot. Tapos ang birthplace kasi nitong si Angelo Peña ay taga Madrid. Okay. So ngayon mga idol, dadako na tayo sa ating pinaka main topic dito sa ating talakayan na kung saan ang laban ng Kinshiro Teraji at Willie Garcia Perez magsisilbing
challenger si Kenshiro Tiraji, which is rank 6 siya sa IBF ni Wilibaldo Garcia Perez. At for the first time, didipinsahan ni Wilibaldo Garcia Perez ang kanyang IBF dito po sa Super Flyweight Division. So alamin muna natin ang mga background at tunahin natin ang background sa challenger dahil yan po ang ating gagamiting referensya mamaya sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa paligid sa Kenshiro Tiraji bilang sa professional boxer, may impresibong kartada ito. 25 wins with 16 wins coming by way of knockout, may 2 talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, isang beses nakatikim ng knockout sa mga kamay ni Yamasa Miyabuki, pero nagkabawian naman sila, 1-1 sila sa knockout but loss mga idol. Sa ngayon may edad na 33 anyos itong si Kenshiro Tiraji at ang height 5 foot and 5 inches na may reach na 64.5 inches orthodox ang stance, knockout ratio 64%, last fight July 30, 2025, nakasagupa ni Kenshiro Tiraji si Ricardo Rafael Sandoval, talo itong si Kenshiro Tiraji by split decision. Eksperyensya o karanasan itong si Kenshiro Tiraji ito, Division World Champion, nag-World Champion ito sa light flyweight at flyweight division. Mga nakasagupa, siyempre Masami Miyabuki na kung saan yan ang unang tumalo sa kanya by knockout, pangalawa si Ricardo Sandoval na kung saan tinalo si Kenshiro Tiraji sa strategy, na kung saan pinapanatili ni Ricardo Sandoval ang distansya at nalugi si Kenshiro Tiraji sa puntusan, bagamat bagsak si Ricardo Sandoval, pero yun nga, natalo pa rin si Kenshiro Tiraji, hindi naging sapat yung kanyang pag-knockdown kay Sandoval sa laban nila. Hickey Badler, Christopher Rosales at Anthony Eluscuaga. Si Eluscuaga mga idol, world champion pa rin yan hanggang ngayon. Oo. Skills, si Kenshiro Tiraji, boxer puncher. Timing lang ito sa pagbato ng suntok, power, accuracy, sa depensa, average, durability, expose na marunong man-knockout, marunong matalo sa puntusan, at syempre ang mayroon lang kay Kenshiro Tiraji mga idol ay ang pangalan, una, dahil dating 2 Division World Champion, pangalawa, ay ang matinding determinasyon. Sa panig naman ng kampiyon ng IBF dito po sa Super Flyweight Division na si Wilibaldo Garcia Perez, bilang sa professional boxer may impresibong kartada naman ito, 23 wins with 13 wins coming by way of knockout, may 6 na talo at 2 tabla. Sa kanyang 6 na talo, sa puntusan lang ito natatalo. Sa ngayon may edad na 35 anyos at ang height 5 foot and 4 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 56.52%, last fight May 23, 2025 nakasagupa si Rene Calixto Bibiano, panalo itong si Wilibaldo Garcia Perez by split decision. Rematch po yan dahil una nilang pagharap na uwi po sa tabla. Sa karanasan o experience ni Wilibaldo Garcia Perez, mga idol, nakasagupa niya si Paul Butler noong 2021. Alam naman natin na si Paul Butler ay talagang world champion po yan. Oo. Pinahirapan ni Wilibaldo Garcia Perez si Paul Butler. Nasa tingin niya ng Sports PH, mas pabor ako na manalo dapat si Wilibaldo Garcia Perez. Kaso nga lang, doon ginanap ang laban sa lugar ni Butler mga idol. So, closed fight, alam nyo na ang ibig kong sabihin. Si Rene Calixto Bibiano, hindi po ito basta-basta, at si Victor Mendoza. Naun saan po mga idol sa skills naman ni Wilibaldo Garcia Perez, pressure fighter brawler ito. Aggressive fighter, volume puncher, heavy-handed, depensa. Ang pinaka-depensa nito ay ang opensa, durability, may tibay, may kakunatan. Isipin natin na 6 ang talo na nito, pero sa puntusan lamang ito natatalo. Marunong talaga itong tumanggap ng suntok po mga idols. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison para detalyado. Nasa neutral ground sila, Japanese fighter kontra Mexican, magpangabot sa Saudi Arabia. Sa division, lumalaban si Kenshiro Tiraji sa flyweight, super flyweight si Wilibaldo Garcia Perez. For the first time mapapalaban itong si Kenshiro doon sa super flyweight. So ibig sabihin disadvantage yan para kay Kenshiro dahil nga po di niya division, unang sampa niya sa division. Ang tanong natin diyan kung madala ba ni Kenshiro Tiraji ang kanyang durabilities, yung kanyang power, yung kanyang liksi o kanyang buong skills o mga galawan. Dahil kung babagal siya dyan, yari siya dyan. Dahil volume puncher itong kanyang katunggali, power puncher pa. So ngayon dadako naman tayo sa sitwasyon sa laban, world champion kontra challenger. So kailangan din po ni Kenshiro Tiraji ang magpakitang gilas kung nais niyang manalo dyan. Kung kaya niyang in-knockout itong world champion, gawin niya yan. Kasi pag sa puntusan, mukhang manilikado din ito. Bagamat may chance naman or may chance pa naman sa panalo by decision itong si Kenshiro, pero di po yan ganun kadali dahil volume puncher. Siyempre boxing ito, ang titingnan ng mga hurado mga idol kung sino makalamang, di ba? O kung sa puntusan,
world champion yan. May mga pribilehiyo yan na pwedeng sabihin na hindi naging sapat ang ginawa ng challenger para makapangagaw ng titulo. Ganun po yan ganun po ang mga pribilehiyo dito po sa world champion. So, yun nga. So, pangalawang disadvantage yan kay Kenshiro Teraji. Division at sa sitwasyon sa laban na kung saan siya nga ay magsisilbing challenger. So, ngayon mga idol, dadako naman tayo sa physical na appearance dito sa dalawang maglalaban. 1 inch lang po ang diferensya sa height, so hindi ganong pansinin yan. Sa edad naman tayo, 33 at 35, pareho na sa prime. Pareho pang pasok sa prime itong dalawa. Tapos sa power, lamang si Kenshiro Teraji. Ang kanyang knockout ratio kasi umabot sa 64%, 56% ang knockout ratio naman Willie Baldo Garcia Perez. So height, power lamang po si Kenshiro Teraji. Sa activity, galing sa close fight win itong si Willie Baldo Garcia Perez. Si Kenshiro Teraji naman ay galing sa pagkatalo. So sa experience tayo, mga idol, bagamat 2-time or 2 division world champion itong si Kenshiro Teraji, pero sa uri ng nakalaban hindi po mapag-iiwanan si Willie Baldo Garcia Perez. So ibig sabihin 50-50 sa experience. Sa skills, 55-45 in favor of Kenshiro Teraji. Kay Teraji kung sasabay, kay Teraji kung hindi siya sasabay, kay Teraji kung ipanatili ang distansya. Pero mga idol, tandaan natin na close ulit ito, 55-45 sa experience na kung saan po mga idols diyan sa sitwasyon na yan, ang boxer, ang pressure partner brawler, aggressive boxer fighter na katulad itong si Willie Baldo Garcia Perez ay nagpahihirap yan sa mga technical fighter, mga boxer puncher, yung sobrang agresibo. Napaka-agresibo talaga nito mga idol. Walang kapaguran to sa pagbato ng mga kombinasyon o suntok. Hindi lang po kamay ang masipag, pati ang paa sapagkat sa ring. Yun ang mayroon dito. Kaya hindi ito madaling laban para sa challenger na si Kenshiro Teraji. Ganun pa man, sa ating ginagawang comparison, llamado dito si Willie Baldo Garcia Perez ng 5%. 55-45, kung i-convert natin yan sa percent, in favor of Willie Baldo Garcia Perez. Oo. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Mga idol, prediction ko po dyan, dito ako papabor sa dihado na si Kenshiro Teraji. Kenshiro Teraji by decision. Unanimous, split, majority. Pero dihado siya ha, sa dihado ako pumabor. Kung itong sportsman dyan sa bang manalo by knockout, itong si Kenshiro Teraji, gamit ang kanyang power, bagamat hindi tumbahin or hindi wala pang talo by knockout itong si Willie Baldo Garcia Perez, pero sa kanyang estilo na kung saan napaka-agresibo, habang nasa opensa ito, bukas ang kanyang depensa na kung saan pwedeng ma-counter ni Kenshiro Teraji. So, mga idol, dahil mataas ang knockout ratio ni Kenshiro Teraji na umabot sa 64%, posible niyang may knockout si Willie Baldo Garcia Perez 1-9. 1-9. Pero hindi po ako talaga ganun ka dahil boxing ito, which is may kakayahang mang knockout, one punch knockout itong si Kenshiro Teraji, pero yun nga, pinaka-prediction ko po talaga ay sa puntusan na posible makalamang sa pag-counter itong si mas marami kasi magagawa si Kenshiro Teraji. Oo, diyan sa laban na yan. Pwedeng sabayan niya, pwedeng hindi, ganun. So, yun nga, yung power din, pwedeng maging dominante siya diyan. So, ibig sabihin mga idol, bagamat may tendency makapagpa-knockout si Kenshiro Teraji, pero ang Dong Sports PH, ang pinaka-prediction po ay desisyon. Oo, bagamat hindi yan ganun kadali. Oo, desisyon. At sa knockout nga, given, kasi nga mataas ang knockout ratio at hindi naman ganun kagaling sa depensa din itong Mexicano na kung saan posibleng ma-one punch knockout nga yan sa sinasabi kong rounds. So sa panig naman ng liyamado na kampiyon na si Willie Baldo Garcia Perez, pwede niyang ma-overwhelm itong si Kenshiro Teraji mga idol. Sa kanyang pagka-agresibo, natural sa timbang, may power, posibleng hindi makapurma din itong si Kenshiro Teraji dyan sa dami ng suntok na pakawalan nitong si Willie Baldo Garcia Perez, sa kung saan maging dominante po yan sa laban. Given yan na maging dominante, llamado yan na kung saan
delikado si ano diyan, si, Kenshiro Teraji na m masagasaan sa maraming suntok nitong si nitong si Willie Balugar Perez. So, given na ang manalo by decision itong, kampiyon at given din ho na mananalo by knockout itong kampiyon dahil hindi lang po basta na Volume Puncher ito, kung titignan natin ang kanyang record na kung saan umaabot nga po sa 56% ang kanyang knockout ratio, heavy-handed. So, delikadong ma-knockout din, ma-stoppage ang laban na yan sa later rounds, 9, 10, 11, 12. Delikado si Kenshiro Teraji dyan, mga idols, na baka bibigay itong si Kenshiro Teraji sa sobrang agresibo nitong Meksikano. Oo, hindi lang po basta agresibo yan, power puncher din po yan, mga idols. Kaya malaking pagsubok sa challenger ito sa ngayon. Kung ano ba dapat ang kanyang gawin dahil dihado po siya talaga sa pananaw ng Dong Sports PH. Bagamat siya ang pinapaboran ng Dong Sports PH, si Kenshiro Teraji, pero sinasabi ko rin po sa inyo na dihado po talaga siya dyan sa laban na yan. Oo, dahil sa bagamat pressure fighter brawler lang ang galaw nito, agresibo naman, volume puncher, may power pa, at syempre yung durability pa nito, at syempre ito po ay natural pa sa timbang. Kaya kaabang-abang na laban ito, bagamat pumabor ako kay Kenshiro Teraji, pero dihado po talaga siya dyan, mga idols, sa laban na yan. Oo. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH, God bless po sa ating lahat.